Good day mga boss! Panibagong obra, panibagong pyesa na naman. Yan. Bali for today's video, if maaalala ninyo itong pyesa natin na to. Dun sa unang part, may kita nyo doon yung full arm nya. Halos puno na. And ang inyong lingkod po ang may gawa niyan. Tayo po lahat ang gumawa ng pyesa na yan. And guess what? Taiwanese yan, yung tinatawag natin na yan. Diba? Nakakamangha, diba? Siyang Taiwanese nagpagawa ng realism. Bibihira yan dito. Kahit sino sa kanila, Chinese, Vietnamese, Taiko, mga taga-Thailand. Bibihira sila magpagawa ng ganyan. Realism. Ang pinaka-majority ng pyesa talaga na pinapagawa nila rito is Japanese, Oriental, na old school. Kahit nga new school hirap akong i-approach sa kanila Hindi nila masyadong tinatangkilik yung mga style nila Trong Tadashi, mga ganong klase ng style ng tattoo. Hindi nila masyadong tinatangkilik. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre, language barrier, kaya hindi ko na rin masyadong inuurirat or kine-question kung bakit hindi nila masyadong tinatangkilik yung tattoo style. Etong Taiwanese na to, kaya natin na push na gumawa ng ganito. Bukod sa gusto din niya, syempre nakita niya kasi na ito daw yung gusto kong gawin. Nakakatuwa din kasi na-appreciate ng client natin na alam nila kung ano yung porte na ginagawa natin. Bali dito sa video na dito sa continuation ng tattoo niya. Recall lang tayo ulit. Bali yung first session namin is yung Joker, tapos yung clock sa lower arm niya, which is yung wrap around. Yun yung first session natin. Nandiyan na rin niya sa YouTube channel natin. And yung second session natin is yung si Poseidon. Yun yung nasa front arm niya sa upper part. Tapos ito na yung last session is yung compass. Hindi na ako nakipag sa kanya kung bakit ganito yung mga piyesang napili niya. Hindi na ako masyado ng question. Pero although gusto ko naman yung mga piyesang napipili niya, yun nga lang medyo hindi nagtatugma-tugma kasi sa baba gambling tapos biglang sa taas yan. Pero naman siya, maganda naman yung kinalabasan ng piyesa niya kasi all out black and gray lahat. Tapos all out realism naman lahat siya. Kaya okay din ako doon sa nagresulta. Kaya doon sa walang special dito sa tattoo na ginawa ko. Kaya ako lang siya sa inyo para i-share sa inyo kung paano nga siya nangyayari. Paano siya pinagdudugtong. Paano nagtutugma yung mga pyesa. At ito din yung buhay na patunay na yung advantage ng own mix is kahit paano naaabuso ko naman siya. Good abusing naman yung ginagawa ko sa kanya kasi gamay naman natin yung paggamit sa kanya kaysa doon sa disadvantage, kasi mahirap kasi pag yung disadvantage ang nagawa natin which is hindi naman maganda. Baka mamaya magka-problema kayo dun sa pag-own mix, tapos diba sabihin nyo kasalanan ko kasi ako yung nagsasabi na mas maganda yung own mix. Pwede naman kayo bumili ng ready mix, pero syempre nasasayangan kasi ako kung pwede ka naman magtimpla ng sarili mo. Explore lang kasi marami ka pang matututunan dito sa tattoo industry. Basta magsipag ka lang pag-aralan yung mga bagay-bagay. Yung di ba nga bago tayo napunta sa mga high-tech machine ngayon, nagsimula muna tayo sa mga sa mga explore lang din, mga teka-tekang machine, hanggang sa yun na-develop na, lumabas na yung mga machine, yung mga gandang machine ngayon na pen type, diba? Kaya explore lang din tayo. Dati nga hirap na hirap tayo mag-print, mano-mano nating ini-stencil. Ngayon tingnan mo naman yan, napakadali na lang, may mga thermal copier na, diba? Kaya talagang nade-develop yung tattoo industry. Tapos dito, ang kagandahan kasi sa balat ng mga Taiwanese, syempre, napakapuputi talaga nila. Yung puti nila hindi daya. hindi sila yung puti na katulad ng sa atin sa ating mga Pilipino na alam mo yung dinaya yon. Sabagay may winter kasi dito Maganda ang klima ng winter dito, nakakaputi. Ako nga na brown skin, naputi ako pag winter Tapos ang hingi time syempre pag summer na.
Nararanasan ko lang pumuti, nararanasan ko lang yung kutis Piolo Pascual kapagka winter dito. Pero pagka nag-summer na, wala na. Ang sama na ng kulay natin. Kidding aside, pero mahirap tong area na to na pinagtatuan ko sa kanya. Kasi inner arm yan. And sensitive ang balat natin dyan, manipis. Kailangan alalayan nyo. Sa pagkakatanda ko, 6 volts lang ang pinakamataas na ginamit ko dyan. Nag-7 ako nung nag-white na ako. Tapos bumaba rin ako ng 5 volts para dun sa mga stippling na gagawin ko. Pero all throughout dun sa sa design natin is lahat yan 6 volts lahat yan. Hindi ako tumaas ng gusto dyan. Hindi na rin ako pwede bumaba ng 5 volts kasi magkakaproblema ako dun sa texture. Baka mamaya magkakanda tuldok-tuldok na yan siya na, tsaka magkanda hiwa-hiwa ng ng outcome. Magka-problema rin. Tapos ang materials na ginamit ko dyan, puro round magnum ang ginamit ko dyan, tsaka RS. Alam ko hindi ko nagamit yung M1 dyan kasi wala man akong mapagsusungkitan, wala akong kailangan ni color pack. Kaya yun, hindi ako gumamit yun ng Nirapan pa nga ako yung stencil yan kasi nagawa ng yung anchor. Tatama dun sa kung mapapansin nyo, konti lang yung gap nung yung anchor tsaka nung baraha. Siyempre kailangan ko pa ilagay yung anino. Pag hindi ko nilagay yung anino, hindi ko makukuha yung hindi ko ma-achieve yung niya, yung nakapatong effect niya na itsura. Kaya ginawan ko talaga siya ng paraan para mailapat siya ng maayos. Nalapta sa atin, ang ganda naman ng kinalabasan and natuwa naman si client. Maganda naman yung naging niya sa akin. And hopefully daw magkita para kami ulit once na bumalik para ako ng Taiwan. At yun, sa lahat ng gusto magpadato, message nyo lang ako sa aking mga social media account. Kahit saan dyan, FB, TikTok, YouTube. Kahit saan nyo kayo message dyan, mamomonitor ko yan and masasagot ko yan agad-agad. And pa-follow na rin ako sa aking mga social media account. TikTok, YouTube, Facebook. Yan, maraming salamat sa inyo sa walang sawang panonood at pagsuporta sa aking mga gawa. And na may pagpalain kayo ng may kapal. Yan. Mag-iingat kayo palagi. Hanggang dito na lang aking pag-iingay. Ingat kayo palagi kahit saan man kayo magpunta. Bye-bye! Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.